Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod, Pastor EJ, at nasa devotion number 53 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rico Aaron Open Doors. At ang title po ng ating topic ay Trust God to Defend You. Sa Psalm 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies, You anoint my head with oil. Ayon sa kanyang karanasan, ang karanasan niya sa Panginoon ay tagapagtanggol. Dahil naranasan niya po na maraming threaten po sa buhay niya nung siya ay pastol. Pinagtanggol siya ng Panginoon, hindi lang doon sa physically, sa mga umaatake po sa kanya ng mga hayop na mababangis, hindi sa mga mababangis na salita, mga verbal abuse, saka emotional attack sa kanya, yung mga nakakatanda niyang kapatid na sa panghahamak sa kanya. At bata pa lang po si King David ay hindi pa siya king, ay pinili niya siya ng Panginoon na maging susunod na hari ng Israel. Kaya nung malaman po ito ni Haring Saul ay ilang beses po siya pinagtangkang patayin, pero hindi po siya gumante. Dahil alam niya na ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang karanasan. Kaya yung karanasan po natin sa Panginoon, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, hindi tayo mag-aaksaya ng ating energy, ng ating time, ng ating effort para mag-retaliate sa masama. Si King David po ay nanatiling kalmado lang. Keep calm and let God be God of your life. Hindi dapat natin na patulan yung mga chismis na chinichismis tayong sobrang pogi, pogi lang naman, di ba? Yung macho gapito, macho lang naman, sakto lang naman. Hindi natin kailangan patulan yung mga tao na walang magawa sa buhay, nang gusto'y mandamay lang at manirang puri, dahil sayang lang po yung ating panahon para sa mga ganong bagay. Kaya mismo ang Panginoong Hesus po nagsabi, o yung Bible, na huwag kang gumanti sa masama ng masama, kundi gantihan mo ng mabuti yung masama. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kung pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kabila. Ang point lang po ng Panginoon is not to retaliate, huwag tayong gaganti. Natin, ang kaiba ng hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus, ang response po pag ginawa ka ng masama, mas gagawan mo pa ng masama. Pero kapag tayo po'y mananampalataya ng Panginoon, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sabi po sa Psalm 23, our cup overflows because of God's blessings in spite of the attack na naranasan po natin sa ating mga kaaway. Pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon, pinapaapaw pa rin ng Diyos yung pagpapala sa atin. Wala tayong time para ibaba yung ating sarili sa mga ganong klaseng tao o sa mga bagay na hindi naman dapat pag-aksayahan ng panahon. Kaya choose your battle wisely. Hindi natin kailangan patulan lahat ng umaaway sa atin. Kung ito naman alam naman ng mga tao na hindi natin kailangang i-depend lagi yung ating sarili. So panatilihin po natin na kalmado lang, dahil si Jesus po mismo ay nagbigay po ng magandang example nang siya ay husgahan ng mga tao, lalo na yung mga reliyoso, dahil inaakusahan siya ng blasphemy, dahil inaangkin niya na siya'y Diyos. Sabi ng mga tao, tao ka lang, kaya ka namin ipapapako sa krus, kaya ka namin babatuhin, dahil sinasabi mong Diyos ka, tao ka lang. Pero hindi niya pinatulan po yun kasi alam niya yung kung sino siya. Kaya kapag alam po natin yung identity natin sa ating Panginoon, na tayo ay nilikha niya, na may magandang purpose para sa ating buhay, yung mga bagay na pangit, yung mga bagay na paninira, yung mga tao na ginagamit ni Satan para tayo ay sirain, hindi natin papatulan po yan, dahil alam po natin ang Diyos yung magtatanggol po sa atin. Kaya ang Panginoon na natili siyang tahimik, ito yung maganda po yung minsan inis na inis sa atin kasi ayaw nating patulan, pero parang ano po kasi yan badminton o table tennis.
Kapag hinampas papunta sa iyo yung kanyang galit at hinampas mo rin pabalik, ala pong katapusan. Kaya ang pinakamaganda po sa atin mananampalataya ay chill lang po tayo. Hindi tayo pumapatol sa mga masasamang tao at mga bagay na ginagawa po sa atin na hindi tama, mga kinukwento tungkol sa atin. Dahil alam po natin ng Diyos yung ating tagapagtanggol. At siya rin po ang kailangan po nating panampalatayanan sa bagay na naranasan natin. Hindi po ito madali, pero kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon at hinayaan po natin ng Diyos, makikita po natin yung umaaway sa atin, magpapakumbaba yan balang araw, at yan baka maging kaibigan po ulit natin. Kaya pagkatiwala po natin sa Panginoon, may mga bagay na hindi po natin kontrolado. Pero kapag pinagkatiwalaan natin sa Panginoon lahat ng yan, at pinabayaan natin ang Panginoon na kumilos, at hindi tayo ang kumilos at gumante, ay saka natin mararanasan na mayroong ng Diyos yung ating tagapagtanggol. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.